Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Welcome po sa ating weekly gawain at ngayon po ay atin pong tatawagin si Sister Merly para sa kanyang opening prayer. Sister Sister LV, can you do the opening prayer po? Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Dahil nandito naman po kami, Panginoon, na pinagsama-sama ninyo, Lord, upang makikipag-usap sa iyo, Panginoon. At makikinig po kami, Panginoon, ng inyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga biyaya na aming natatanggap, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong paggabay sa amin, Panginoon, sa pagproteksyon ninyo sa amin at sa aming buong pamilya, Lord. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, itong aming gawain, Panginoon. Naway gabayan niyo kami, Panginoon, ng may sa puso namin, Panginoon, ang aming maririnig na inyong mga banal na salita, Panginoon, na ibabahagi sa amin ni Brother Albert, Panginoon. At naway bigyan niyo kami, Lord, ng lakas ng pangangatawan lagi, Panginoon. Proteksyonan niyo kami, Panginoon, sa pang-araw-araw na aming mga ginagawa, Panginoon. Bigyan niyo kami ng lakas, Panginoon, sa aming paghahanap buhay, Panginoon. Lord, itinataas ko po sa inyo itong aming gawain, Panginoon, na Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Naway mapadami pa namin, Panginoon, ang mga makikinig sa inyong mga banal na salita, Panginoon. Naway buong pamilya namin, Panginoon, dito sa London o sa Pilipinas, Panginoon, ay maakay namin lahat sila, Panginoon, upang makinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Naway bigyan niyo si Brother Albert ng mas maraming kaalaman, Panginoon, na magbahagi sa amin, Panginoon, ng inyong mga banal na salita. Kasama sila Brother Randy, sila Sister Shirley, Sister Levi, Sister Merly, at ang iba pa naming mga kapatid, Panginoon, na makikinig, Panginoon, ng inyong mga banal na salita, Lord. Naway pati si Sister Joy, Panginoon, na siyang bahagi rin, Panginoon, na nagsishare din, Panginoon, dito sa sa kanyang mga awitin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Naway lagi niyo kaming gabayan, Panginoon, at proteksyonan, Panginoon, at bigyan niyo kami lagi ng lakas, Panginoon, sampu ng aming mga pamilya, Panginoon, at ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga kapahamakan, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin, Panginoon. In Jesus' mighty name I pray. Amen.
Psalm chapter 1 verses 1 to 6. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruits in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the gospel of the Lord. Ngayon naman po mga kapatid ay pakinggan po natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ng ating kapatid na si Sister Shirley. Ako po'y bumabati ng magandang gabi sa ating mga kapatirang nasa sa Pilipinas, mga kapatirang naririto sa aming pinalalagyan sa UK. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nanawa ang kapayapaan at paghahari ng ating Panginoon ay sumaating lahat. Ang aking pong tatalakayin ngayon na munting ibabahagi ko sa aking pag-IT ay nanggaling po sa 1 Peter verses 3 hanggang 9. Purihin natin ang Diyos sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki at habag niya sa atin, tayo'y sinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ay nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na nakakamtan natin sa isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyan ay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaan, ihayag ang katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto ay nasisira at pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya, ang higit kaysa ginto, ang pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa ngayon kayo'y pupurihin, dadakilaan ng parangalan ang araw ng mahayag ni Hesukristo. Hindi pa rin ninyo siya makita at mapanghanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa ang inyong puso na ang kagalakan sa Kanyang ilarawan ang salita, sapagkat inani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya at ang inyong kaligtasan. Sa aking pong pagkaunawa sa talatang ito, sa aking pong paglapit sa ating Panginoon, ako po'y binigyan at natanggap ko ang awa ng Panginoon at ang panibagong buhay na muling pagkabuhay ng ating Hesukristo. At ito'y nagbigay sa akin ng malaking pag-asa at nananalig ako at nagkaroon ng pag-asa at matibay na kayamanan na hindi nasisira at ngayon ay taglay ko ang sa aking buhay. Kaya't sa paglapit kong ito sa Panginoon ay pinag-iingatan ko na matuto ang lahat, na natututo sa lahat ng kanyang kautusan. Ako'y pinagkalooban ng
ng kaligtasan, kagaling at ito'y inilaan sa aking buhay. Taos puso po akong natutuwa at nagpapasalamat sa atin dahil sa mahabang panahon sa aking paghihintay, ito po ay aking nakamtan. Maraming mga pagsubok ang aking nakamtan at ito po ay hindi nagtagal at ito po ay pinagkaloob ng ating Panginoon. Kung sa isang ginto, ako po ay isinalang din sa isang mahabang pagsubok, kaya't ito'y aking aking pinag-ingatan na magkaroon ng patunay na talagang ako'y naglilingkod sa Kanya. Ang ating pong pananampalataya ay magkaroon tayo ng katatagan upang tayo sa mga pagsubok na darating ay ating makamtan kung ano man ang ating mga dapat nating tanggapin at mga dapat nating gawin sa Panginoon. Ang lahat ay ating pangatawanan kung ano man ang pagsubok na ito upang tayo ay magkaroon ng magandang sitwasyon higit sa lahat sa ating Panginoon. Ating parangalan at ibigin ng Diyos, dakilain natin ang Panginoon upang hindi natin tayo ay makilala sa lahat ng ating mga ginagawa. Ang kadahilanan niyan ay nagiging maligaya ako sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa lahat ng kamtam ko ay ang lahat ay ito po ay nagkaroon sa akin ng malaking pagsasalamat sa Panginoon dahil ito po ang ibigay sa akin ng aking kaligtasan. Sa tunay na buhay ko po ay talagang noong una hindi ko nakikilala ng ang aking pag-asa lamang ay ang magtrabaho, ang spiritual ko ay hindi gasinong kinikilala ang Panginoon. Kaya nga noon ay oo nga natanggap ko ang lahat ng aking mga pangangailangan. Pero sa ngayon, ang aking spiritual na buhay ay talagang pinaninindigan ko ang tunay na katotohanan at ang aking pag-asa ay nasa sa Kanya dahil alam kong ito ay pagkakaloob ng Panginoon. Ang mga pag-asang aking hinintay ay pinagkaloob ng Panginoon dahil ako'y natutong mamuhay na ang lahat ng mga pagsubok ay aking natakamtan dahil ang Panginoon ay siyang kasama ko. Maraming mga pagsubok ang ating nararanasan sa ating pamilya at sa lahat ng mga dito sa ibabaw ng mundo. Kaya lamang ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Tayo po ay pinakamamahal ng ating Panginoon at ang kanyang mga awat habag ay umaapaw sa ating puso. Kaya tayo ay ang ating mga natututuhan sa ating pagsasanay at pag-aaral ng salita ng Diyos ay ating bigyan at tayo po ating bigyan ng malaking impact para tayo po'y mag-ani ng bunga ng ating pananampalataya at ang ito po ang ating kaligtasan. Maraming po salamat. Ngayon po mga kapatid, dadako po tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang pakikinig po ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ni Brother Albert. Magandang araw po mga minamahal na mga kapatid. Magandang gabi dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa mga kapatid sa UK at sa lahat ng dako na nagbigay ng pagkakataon na makibahagi sa ating
ginagawa ng paglilingkod sa Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat at dalangin ko na ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. So, ang ating po narinig sa ating minamahal na kapatid kay Sister Shirley ay doon sa aklat ng 1 Peter chapter 1 from verse 3 to 9. Ayan, ito po ang sinasabi. Actually po nag-share ang ating kapatid tungkol sa kanyang karanasan, mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay na sa kabila ng mga pagsubok na ito ay dito nakilala ang katatagan ng kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya purihin ang Diyos at kahit na nakakaranas ng mga pagsubok ng ganito sa ating buhay, maaring mga pagsubok sa pamilya o di kaya'y pagsubok din dito sa gawain. Marami po kasing klase ang mga pagsubok na dumarating sa buhay ng isang tao. At may mga pagsubok na sinasabi ng iba na pagsubok ng Diyos, pero kaya sila nagkakaroon ng suffering ay dahil sa hindi nila pagsunod sa kalooban ng Diyos. Meron naman pagsubok na ang ating suffering ay dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Nagagalit ang ating kapwa dahil sa ating nabagong pananampalataya sa Diyos, sapagkat dati hindi tayo nakabatay sa kanyang salita, ngayon nakabatay na tayo sa kanyang salita. At ang mahalaga po rito mga kapatid, kung hindi sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ay hindi natin dapat na gawain. Kasi yung isa pong Kristiyano ay nakakulong sa aral ng Panginoong Jesucristo. Hindi po pwede kasi yung kahit hindi iniaaral ng ating Panginoong Jesucristo ay ating i-apply sa ating buhay. Marami po kasing mga aral ngayon na ating narinig o naririnig. Narinig dahil maari sa dati nating pananampalataya, narinig na natin, pero hindi po yun nakasulat sa Biblia. Ang sabi po rito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Kaya ako po nasabing kapag hindi nakasulat, huwag natin gagawin, at kapag nakasulat, gagawin natin. At ang problema po lang dito, kapag nakasulat ang ating sinusunod, kapag kasalita ng Diyos ang ating sinusunod, nagagalit naman yung iba na pinag-iisipan nila na tayo'y kinakalaban natin yung kanyang pananampalataya, pero hindi po natin kinakalaban. Tayo po ay naninindigan lang sa kung ano yung sinabi ng Diyos. Kung hindi po sinabi ng Diyos, hindi natin yun gagawain. Kapag sinabi ng Diyos, dapat po gawain natin, dapat isabuhay natin. Kasi ang nagsalita po yung Diyos, hindi tao. Ay pangkaraniwan po nasanay tayo doon sa utos ng tao na ating sinusunod. Pero hindi naman iniuutos ng Diyos. Kaya tayo po sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, marami pong nagagalit. Kasi yung ating pong pananampalataya, ginagawa ng Diyos na bago, naiiba. Pero dati na po yung nakasulat. Kaya lamang po, hindi natin ini-apply sa ating buhay. At kapag ini-apply natin, naiisip ng iba na ito yatang mga ito, kinakalaban yata yung ganitong sekta, yung ganitong pananampalataya. Hindi po natin kinakalaban sila. Ang ating pong binabasa at gusto nating ganapin sa ating buhay ay kung ano yung sinasabi ng Diyos, hindi yung sinasabi ng tao. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa.
Halimbawa, sa pagdadasal, ano po ba yung sabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, huwag kayong babasahin ko na po sa English, Matthew chapter 6 verse 7. Ang sabi po rito, halimbawa sa pananalangin, when you pray, do not heap up empty praises as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Ay kung atin pong tatagalugin yan, ganito po nakasulat. Sa aklat po ng Mateo 6:7. Tagalog po yung babasahin ko. Mateo 6, verse 7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Sino po ang nagsasalita sa bersikulong ito? Ang nagsasalita po rito ay ang ating Panginoon Jesucristo, na ipinagbabawal niya yung pananalangin ng paulit-ulit. Hindi po ako nagbabawal. Baka sabihin ninyo, okay, kinakalabang ko yung ibang sekta. Hindi po. Yan po'y binabasa ko lang kung ano ang sinabi ng Panginoon Jesucristo. At ito po yung pinahahalagahan ng mga Kristiyano noong unang panahon. Kaya nga po kung sila'y manalangin, hindi sila nananalangin ng paulit-ulit. Dahil yan po yung narinig nilang turo ng Panginoong Jesucristo sa kanila noong kasama pa nila. At ngayon, kung gusto nating maging tunay na Kristiyano, dapat po ang sundin natin kung ano yung itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Diyan po ang ating stand. At kung minsan po, dahil sa ating pagsunod sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, napapagkamalan na kinakalaban natin yung ganung iglesia, na tayo ay kontra sa mga ganitong iglesia. Hindi po. Ang ating pong batayan lamang dito kung ano yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po kasing salita ng Panginoon Jesucristo, ito po salita ng Diyos. Salita ng Diyos to. Kaya sabi niya, sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Wala po tayong kinakalaban doon. Lagi po ninyong tatandaan, wala tayong kinakalaban doon. Ang ating pong binabasa ay kung ano ang sinalita ng ating Panginoon Jesucristo, at kung ano ang sinalita ng Panginoon Jesucristo dito sa Church of God, yun po yung dapat nating isabuhay. At kuminsan po sa ating pagsasabuhay ng mga katuruang ito ng Panginoon Jesucristo, napapagkamalan nga po tayo na tayo yata ikontra sa ganong sekta, sa ganitong relihiyon. Hindi po. Ating binabasa lamang kung ano yung sinalita ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit po? Kasi turo po kasi ng Ama sa Langit na ang ating pong pakikinggan si Kristo lang. Babasahin ko po sa inyo sa aklat din ng Mateo. Ayan, eto. Tingnan ninyo. Ang sabi rito, babasahin ko ang istorya. At ang nagsalita po rito na dapat natin pakinggan ni si Kristo lang, wala pong iba kundi ang Ama sa langit. Ito po sabi, sa Mateo 17:1 hanggang 5. Ang sabi po, at pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok, at nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus,
kausap po rito ni Pedro ay wala iba kundi si Jesus. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Alam po ninyo yung tabernakulo, yun ay parang temporary shelter ang tabernakulo na parang mga tent na pwede kang matulog doon, parang temporary. Kasi sa pagiging excited ni Pedro siguro nung panahon yon, ay gusto niya makapiling ng matagal si Moises at si Elias. Gusto rin niya makapiling si Moises at si Elias. Kaya sabi niya, gagawa tayo ng 3 tabernakulo. Igagawa niya ng tent si Elias, igagawa rin niya ng tent si Moises, at igagawa rin niya ng tent ang ating Panginoon Jesucristo. Ngayon po, sa 5, sa verse 5, samantalang nagsasalita pa siya, samantalang siya nagsasalita pa, narito isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap. Meron pong isang nagsalita na mula sa alapaap ang tinig. Ay wala pong iba ito kundi ang Ama sa langit. At ito po ang sabi, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, oy, Diyos Ama ito na nagsalita. Bakit ko nasabing Diyos Ama? Ay kasi, ay beloved son ang sabi niya eh. Sabi nito, isang tinig na mula sa alapaap na nagsabi, ito ang sinisinta kong anak. So, yung nagsalitang iyon na galing sa alapaap is no other than the Father in heaven. Yun ang Ama. At ano po ang sinabi ng Ama? Na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Bakit po ganun ang istorya? So, itinuturo ng Ama sa langit na wala tayong pakikinggan kundi ang kanyang anak. Kung ano yung mga sinabi ng kanyang anak, ay sinabi niya, kung kayo'y mananalangin, huwag ninyong gayahin ng mga hentil sa kanilang pananalangin paulit-ulit. Nagsalita po rin si Kristo, ay ang utos ng Ama, siya ang inyong pakinggan. So, yan po yung ating batayan kung bakit tayo pinanghahawakan natin yung mga salita ng ating Panginoon Jesucristo. Ulitin ko yung number 5. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong pinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Siya lang ang ating pakikinggan, si Kristo. Utos ng Ama sa langit yun. Utos ng Ama. Ay sa excited ni Pedro, dahil nakita niya si Elias at si Moises na mahabang panahong namatay na yon, ay nakita niya nung pagkakataong yon sa excited ni Pedro, gusto niya si Elias at si Moises manatili na matagal-tagal para makapiling din niya si Moises at si Elias. Anong sinabi ng Ama sa langit? Hindi na ninyo pakikinggan si Moises at si Elias. Ang anak ko na ang inyong pakikinggan. Anong ibig ko sabihin? Yung mga sinalita ng mga propeta sa Old Testament ay pinawalang bisa ng New Testament na walang iba kundi yung mga aral ng ating Panginoon Jesucristo. So my dear brothers and sisters, wala po tayong kinakalabang sekta. Ang atin lang pinag-uusapan dito ay yung aral ng ating Panginoon Jesucristo. Katunayan po itong Church of God in Christ Jesus, hindi naman ito isang religion o sekta na nakatayo na eh. Katunayan, iilan tayo rito pero hindi tayo baptized dito sa gawain ito. Ang baptism po, yun ang selyo ng pagiging miyembro sa isang simbahan.
Hindi po tayo dito parang isang grupo lang na nagkatipon-tipon eh. Hindi pa tayo maaaring sabihin mo isang simbahan na talagang tayo tinipon talaga ng Panginoon. Hindi po eh. Hindi pa tayo dumarating doon, my dear brothers and sisters. Kasi inaaralan palaan tayo ng Panginoon Jesucristo. Requirements so kasi yun, before baptism, maintindihan natin lahat ng aral ni Kristo bago ang bautismo. Babasahin ko sa inyo. Dito sa aklat din ng Mateo, chapter 28, verse 19 and 20. Ito po sinasabi. Simulan natin sa 18. Ang nagsasalita na naman dito ang ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi niya, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Nagsasalita rito ang Panginoon Jesucristo. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano ang garantiya ng isang tunay na bautismo? Para masabing kayo talagang baptized. Ano po yung mga requirement na dapat sa bago tayo dumating sa bautismo? Sa verse 20, ito po ang requirement before the baptism. Ang sabi rito, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. So lahat pala ng utos ng ating Panginoon Jesucristo dapat na ituro sa isang taong babautismuhan. At narito, ako'y sumas sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, ang requirement sa baptism, maituro ang lahat ng kautusan ni Kristo. Ano ba ang utos ni Kristo? Napakarami po. Mga anak, igalang mo iyong ama't ina. Asawa, maging tapat ka sa iyong asawa. Napakarami. Huwag mong babawasan, huwag mong dadagdagan ang mga salita ng Diyos. Napakaraming kautusan. May utos sa mata. Kapag ka nagkasala ang iyong mata, dukitin mo, mas maigi pang mayroon ka isang mata kaysa sa ang buong katawan mo'y mahulog sa impyerno. Kung ang kaliwa mong kamay ay maging sanina yung pagkakasala, putulin mo. Maraming batas ng ating Panginoon Jesucristo. May utos sa buhok. Mahalay sa isang lalaki ang mahabang buhok. Pero ang mahabang buhok sa isang babae ay karangalan para sa kanya. May utos sa buhok. Lalo na pong maraming utos sa dila ng tao. Napakaraming utos. At lahat pong yan itinatalakay ko sa inyo. Bakit? We are preparing for you to be baptized. But before baptism, kailangang maituro ang lahat ng mga aral at utos ng ating Panginoon Jesucristo. Para yung bautismo natin ay maging tunay na baptism na ayon sa aral at turo ng ating Panginoong Jesucristo. Maging sa pagbibihis, tinuturuan tayo ni Kristo. Ang sabi ng Panginoon, dress modesty. Basahin nga natin, baka sabihin ni Juan. Dito po sa aklat ng 1 Timothy chapter 2, simulan natin sa verse 8. Verse 9. Gayon din naman na mga babae magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi na mahalagang hiyas ng buhok o ginto o perlas o damit na mahalaga. Kaya yung mga kasuotang miniskirt at yung mga kasuotang hapit na hapit sa katawan, hindi po iyon, ipinagbabawal po yun ng salita ng Diyos. Ay baka ngayon lang kayo natuturuan ng ganito. Kasi matagal na tayo doon sa ating sektang kinabibilangan, hindi natin narinig ang katuruan ni Kristong ito. Pero dito, dapat ituro sapagkat wala tayong dapat na itago sa gawain ito. Dito po sa gawain ito, pwedeng umalis.
pwedeng bumalik, pwedeng sumama kayo sa amin. Wala pong bayad dito. Wala naman kayong babayaran. At kung tayo po'y magkakaroon ng bautismo, wala namang bayad ng baptism. Kasi utos po ng Panginoon, ang tinanggap ninyong walang bayad ay ipamahagi ninyo walang bayad. Ang aral ng Panginoon, wala pong bayad yun. Ang bautismo, aral ng Panginoon, walang bayad yun. Yung ating ginagawang ito linggo-linggo, walang bayad ito. And yet, yung iba, alanganin pa rin na sumama at sumunod sa gawain. Bakit po? Ay kasi purong salita ng Diyos nasasaktan tayo. Pero hindi po bale na matisod kayo o masaktan dahil sa salita ng Diyos. Ang ayaw ko na matisod kayo sa masama kong ugali. Baka ako'y nangutang, hindi ako nagbabayad, kaya umalis yung miyembro. Yun ang masama. Doon ako nakapagpatisod ng tao. Pero kung kayo'y natisod dahil sa aral ni Kristo, wala akong cargo roon, my dear brothers and sisters. Ang aral ni Kristo, kapag siyang kinatisuran, wala yun sa akin. Pero kung ako'y nagmumura, yung aking masamang pag-uugali, yung mahalay kong pagsasalita, diyan kayo natisod, masama po yun. Yun ay maghahatid sa akin sa impyerno. Dahil ang isang tao na naging sanhi ng katitisuran ng kanyang kapatid, mas mabuti pa ang bitinan siya ng isang bato, itali sa kanyang lieg at ihulog sa dagat. Napakabigat pala yung tayo katisuran. Ano ba yung pagkatisod na yon? Na bibitinan tayo ng malaking bato sa lieg. Ay kung sa sama ng ugali ko, natisod kayo. Nagsialis kayo dahil sa sama ng ugali ko. Mag-ingat ka kapatid. Kinatisuran ka at pananagutan mo yung kaligtasan ng mga taong natisod. Pero kung kayo'y natisod dahil sa kabutihan ng Diyos sa kanyang banal na salita, hindi ko cargo yun, my dear brothers and sisters. Yon ay kagustuhan ng Diyos sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Kaya, dalawa pong klase yung maaari pagbuhatan ng katitisuran. Yung ating masamang pag-uugali o yung dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, tayo'y kinatisuran. Okay lang yun. So, malinaw po yun, my dear brothers and sisters. So, balik nga ulit tayo doon sa kay Sister Shirley na aral niya sa aklat ng ano ba yung binasa ng Sister Shirley? 1 Peter chapter 1 from verse 3. Yan. Ang sabi po ay ganito. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo sa mga patay. Alam po ninyo, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, napakahalaga po yun. Mahalaga yun. At yun tinalakay na ni St. Paul sa kanyang sulat sa 1 Corinthians chapter 15. Ayan, basahin ko nga ng kaunti. Ano ba yung 1 Corinthians? Ayan, 1 Corinthians chapter 15. Ayan, yung pagkamatay po ng ating Panginoon Jesucristo ay nagdala sa atin ng kaligtasan. Ayan. At ito po, sinasabi niya rito sa 1 Corinthians 15 verse 35, but someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body do they come? You foolish person, what you sow does not come to life unless it dies. And what you sow is not the body that is to be, but a bare kernel, perhaps of wheat or of some other grain. But God gives it a body as He has chosen, and to each kind of seed its own body. For not all flesh is the same, but there is one kind for human, another for animals, another for birds, and another for fish.
Ganito po, there are heavenly bodies and earthly bodies. Yung po palang katawan natin, kapag tayo babalik na sa langit, ay papalitan. At papalitan ito ng glorious body. Yung ating physical body, hindi po yung makakapasok sa langit eh. Aral po ito ng Panginoon Jesucristo. Baka sabihin po ninyo aral ko ito. Hindi po. Aral po ng Panginoon Jesucristo. Ito po sinasabi. Kung itataas po natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 50, I tell you this, brother, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Yung palang katawan natin ito, yung laman at dugo, hindi pala yun makapagmamana ng kaharian ng Diyos. So, kailangan palitan yung katawang ito. At paanong paraan ang pagpapalit? Kasi hindi pala ito pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos, yung ating laman at dugo. Anong mangyayari? Sa verse 51, Behold, I tell you a mystery. Isang hiwaga po pala ang magaganap sa pagbabago ng ating katawan. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. So babaguhin pala yung ating katawan. Ito yung magandang balita sa mga Kristiyano na ang buhay natin hindi nagwawakas sa daigdig na ito. Meron tayong buhay na eternal at yun po magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero kung anong pinagagawa natin nung tayo'y nasa katawang pang ito hanggang sa ending ng ating buhay, yun ang babasahin during the Judgment Day. Kung paano natin ginamit ang ating katawang ito sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun ang ating pagsusulitan. My dear brothers and sisters. So malinaw po ang aral ng ating Panginoon Jesucristo. Ang katawan natin ay papalitan ng glorious body. Bago natin marating. Ngayon, babasahin ko pa sa inyo na totoong papalitan. Dito sa aklat ng Philippians chapter 3 verse 20, ito po sinasabi. Sa mga Kristiyano ito sinabi ni St. Paul in his letter to the Philippians. But our citizenship is in heaven. And from it, we await a Savior, the Lord Jesus Christ. So kung ikaw pala'y susunod ng buong puso sa mga aral ng ating Panginoon Jesucristo, ikaw ay magkakaroon ng isang citizenship. Parang ikaw ay nagpunta rito sa UK na ikaw ay nag-apply ng British citizen. Pero bago ka sa iyong pag-apply, yung lahat ng requirements kailangang iyong matupad. Ngayon, kung gusto mo maging citizen in heaven, may requirements na ipinagagawa sa atin dito sa Biblia. Sundin mo ang lahat ng utos ng ating Panginoon Jesucristo and you will be qualified to be a citizen in heaven. Ngayon po, ano ang pagbabago na aking binabanggit? Na kung paano binago ang ating Panginoon Jesucristo bago siya tumaas sa langit, ganun din yung pagbabagong magaganap sa ating pagkatao. Ito po sabi sa 21, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. So yung palang ating katawang ito, makakatulad ng glorious body ng ating Panginoon Jesucristo. Ay ano ba yung glorious body? Pagkapalatayuan, papasok tayo roon sa kingdom of God, ay tayo babalik sa parang espiritu. We'll be like angels. At yan po sinabi ng ating Panginoon Jesucristo noong sa istorya na binanggit niya rito sa Matthew chapter 20 dito sa basahin ko
Ano nga ba yung verse na yun? Na kung saan nagtanong ang isang eskriba sa ating Panginoon Jesucristo na yung isang babae nagkaroon ng 7 asawa at nangamatay lahat ng 7. At sa bandang huli namatay yung babae, ang tanong ay kung sino mapapangasawa ng babaeng ito doon sa 7 niya na pangasawa nung siya nabubuhay pa. At sinagot ng ating Panginoon Jesucristo, hindi ninyo alam ang inyong sinasabi sa hindi ninyo pagkaalam sa kasulatan. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang isang tao hindi na mag-aasawa pa o pag-aasawahin man, kundi sila'y magiging katulad ng mga anghel sa langit. So tayo, yung glorious body natin para palang mga anghel, espiritu, spirit. At yun ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung ang ating katawang lupang ito ay ginugol natin dito sa lupa sa pag-ibig sa ating kapwa, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ikaw ay hindi gagawa ng katitisuran ng iyong kapwa dahil sa iyong masamang pag-uugali. Ang kinatitisuran sa iyo na iyong kapwa ay yung iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos, na bago ang uri ng iyong pananampalataya, na bago ang uri ng iyong pagbibihis. Dati lagi naka-miniskirt, ngayon ay maayos at mahinhin ang iyong kabihisan. Dati nakalabas ang iyong dibdib, ngayon ni ikaw ay nagbibihis ng may kaayusan. Marami po kasing utos ang ating Panginoon Jesucristo na hindi na ituro sa atin ng mahabang panahon. Pero sa pagkakataong ito, my dear brothers and sisters, binuksan ng banal na Espiritu ang ating kamalayan sa tunay na aral ng ating Panginoon Jesucristo. May aral ang Panginoon sa buhok, may aral ang Panginoon sa mata, may aral ang Panginoon sa kamay, may aral ang Panginoon sa paa, may aral ang Panginoon sa puso, may aral ang Panginoon sa dila. Napakaraming aral ng Panginoon Jesucristo. At yan po ang ating pinagsisikapan na maituro. May aral sa pananamit, may aral sa mga anak, may aral sa pag-aasawa, may aral sa isang lalaking asawa, may aral sa isang babaeng asawa. Napakaraming aral ang banal na kasulatan na kung lahat ng iyan ay ating matututunan at ikakapit sa ating pang-araw-araw na buhay, ay magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos at sa ating kapwa. Ang tunay na kapayapaan ay yung kapayapaang ibinibigay ni Kristo. Hindi yung kapayapaan na ikaw'y mapera, hindi yung kapayapaan na ikaw ay sikat, hindi yan ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan na ikaw ay hindi gumagawa ng labag sa mga kautusan ng Panginoon. Maganda ang iyong relasyon sa Diyos. Na kung minsan sa ganda ng iyong relasyon sa Diyos, sa pagsunod mo sa kanyang mga sinasabi at kautusan, ikaw naman ay hindi nagkakaroon ng kapayapaan sa iyong kapaligiran. Pero mas mabuti na ang kapayapaan sa Panginoon kaysa kapayapaan sa sanlibutan. Kaya tayo ng mga tinawag ng Panginoon, tayo ay may tungkulin na sundin at tukdin ang lahat ng mga ipinag-uutos ng Panginoon, no more, no less. Sa pananalangin, may utos din siya. Huwag nating gayahin ang mga hentil. Ang hentil po, yun yung mga taong pagan noong unang panahon. Hindi po yung Kristiyano na sila'y nananalangin ng paulit-ulit upang sa kanilang paniniwala na sila'y pakikinggan paulit-ulit. Huwag ninyong gayahin sila, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat hindi pa man lumalabas sa inyong bibig ang inyong hihilingin. Alam na ng inyong Ama sa langit ang inyong hihilingin. So my dear brothers and sisters, tayo po sa ating pag-aaral na ito sa salita ng Diyos, pumapasok na tayo sa mataas na antas ng ating pananampalataya sa Diyos. Bakit ko nasabing mataas na antas? Sapagkat ang buong katawan natin ay gagawin ng Diyos na isang banal at kaaya-aya sa kanyang banal na paningin. Ang kamay mo, gagamitin mo yan sa pagtulong sa iyong kapwa. Ang iyong mata, gagamitin mo yan
ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating lahat ng bahagi ng katawan, inuutusan tayo na gamitin sa pagluwalhati sa Diyos. Basahin nga natin Romans chapter 6 verse 12. Ang sabi po rito, utos sa katawan, let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passion. Do not present your members to sin as an instrument for unrighteousness, but present yourself to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as an instrument for righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. Kung tatagalugin po natin yan, ay ganito po sinasabi. Sa aklat ng Roma chapter, nasan yun? Roma chapter 6, verse 12, ito po sinasabi. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. So yun po ang katumbas ng aking unang binasa sa wikang Tagalog. So my dear brothers and sisters, gusto ko lang i-point out sa inyo na tayong mga nandito sa loob ng Iglesia, Church of God, ay mayroong pamantayan na sinusunod. At yan nga po ay ang mga kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay natatalian ng kautusan ni Kristo. Lagi nating tatandaan ang pamumuhay na may kapayapaan sa Diyos, ano man ang ating iisipin, ano man ang ating gagawain, magkaroon tayo ng direksyon sa ating buhay. Kung anong direksyon ang dapat nating lakaran, kapag tayo ay nakikipag-ugnayan sa ating kapwa, kapag tayo ang ating relasyon sa inyo mga asawa, relasyon ninyo sa inyong kaibigan, relasyon ninyo sa inyong mga katrabaho, relasyon ninyo sa iba't ibang bahagi na inyong buhay, ito ba ay ayon sa aral at turo ng Panginoon? Ikaw ba'y nakakasakit ng damdamin na iyong kapwa? Nakasusugad ka ng damdamin na iyong kapwa dahil sa iyong masamang pag-uugali? O ikaw ay nakakapagpalugod sa iyong kapwa dahil sa iyong magagandang ginagawang pagtulong sa kanila na ayon sa itinuturo ng Panginoon? Mababalansi po natin ang ating buhay araw-araw sapagkat meron tayong direksyon na itinuturo sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay na dapat nating lakaran. Malao na po nakasulat itong aral na ito na dapat nating lakaran. Basahin po natin ang aklat ng Efeso chapter 2 verse 10. Ito po sinasabi. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So yung palang ating guide na dapat na maging pamantayan ng ating buhay sa araw-araw ay walang iba kundi yung ating pinag-aaralan tuwing araw ng linggo. Siguro po, my dear brothers and sisters, baka akala ninyo tayo'y sumasamba lang tuwing araw ng linggo. Hindi po. Bawat pagsunod natin araw-araw sa kalooban ng Diyos, iyan po ay isang uri ng worship sa Diyos.
Isa pong uri ng pagsamba. Kaya sa isang tunay na Kristiyano na inaralan ng ating Panginoon Jesucristo, araw-araw kayo po ay nagwo-worship sa Diyos. Ganito po sinasabi sa aklat ng Roma chapter 12. Roma chapter 12. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaayaay sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. So yung pagsamba po pala sa Diyos ay paghahain ng ating katawan. Ayan, paghahain ng ating katawan na isang haing buhay. Ano po, paano natin may hahain ang ating katawan? Lahat ng bahagi ng katawan mo, gamitin mo sa paglilingkod sa Diyos. At sa ganung ginagawa mo, kapatid, araw-araw sumasamba ka sa Diyos. Kaya akala ninyo, ang pagsamba tuwing araw lang ng linggo sa isang tunay na Kristiyano na isinasabuhay ang mga salita ng Diyos, araw-araw yan ay pagsamba sa Diyos. Kaya simulan natin ang tunay na pagsamba sa Diyos araw-araw. We must always be guided by the teaching of our Lord Jesus Christ. Sinasabi, ibigin ang kaaway, ibigin ang kapwa. At paano mo iibigin ang iyong kapwa? Kung paano mo iniibig ang iyong sarili. Pero higit sa lahat, ibigin mo ang Diyos ng buong isip, ng buong puso, ng buong lakas, at ng iyong buong pagkatao. Ang ikalaway, ibigin mo yung kapwa kung paano mo iniibig ang iyong sarili. Ayaw mong sugatan ng damdamin ng iyong kapwa dahil sa iyong hindi magandang pagpapakita ng iyong ugali, tigilan na natin yan. Ang ating gawain ay maging gentle tayo sa ating kapwa, sa ating pagsasalita, at iwasan natin makasugat ng damdamin kung kinakailangan dahil sa ating simbuyo ng damdamin. Kailangan po ay mayroon tayong pagpipigil sa ating sarili. Kailangan po kasi ang pagpipigil sa sarili. At yan po yung makikita rin natin sa Biblia. Lahat po kasi ng bagay na yan, nasa Biblia po yan Yan. Ang sabi po rito, hindi lang sapat na meron tayong pananampalataya, kapatid. Dadagdagan pa natin yung ating pananampalataya. At sabi rito sa aklat ng 2 Peter chapter 1 verse 5, oo. At dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. At sa kaalaman, alam po ninyo, kagalingan ay ang kaalaman. Ayan, At sa kagalingan ay ang kaalaman. Kailangan natin ng kaalaman sa salita ng Diyos. May karunungan ng sanlibutan ito. Pero may karunungan na mula sa Diyos. At yun po yung aral ng ating Panginoon Jesucristo. Karunungan ng sanlibutan ito, napakarami po yan. Dahil marami sa atin mga nagtapos sa mga universidad. Yan. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. Ayun, yung pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay kabanalan. Ayan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Ang bungang hinihintay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bunga ng mabubuting gawa. Bunga ng pagtitiis, kagaya na nasabi ni Sister Shirley, yung suffering. Christian suffering. Yung pagtitiis. Bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Mahalaga po yan. Tayo po hindi tatagal ng ganitong ilang taon na hindi tayo, nang wala tayong pagtitiis.
Ang pagtitiis po ay napakagandang bahagi na dapat nating idagdag sa ating pananampalataya. Ang Panginoon Jesucristo ay nagtiis. Ang mga apostoles ay nagtiis. Ang mga propeta ay nagtiis. At tayo rin sa ating kapanahunan ay hinihikayat ng Diyos na dapat maging mapagtiis. Bakit po? Saklat po ng 1 Peter, ito po sinasabi, 4:12. Ayan, ito po sinasabi. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Na waring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ano po ibig sabihin nitong 14? Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ano po ba ang kahulugan ng pangalan ni Kristo? Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, pag tinawag pong pangalan ni Kristo, aral ni Kristo. Aral ni Kristo, turo ni Kristo, doktrina ni Kristo. Kung tayo mapintasan dahil sa pagsunod natin sa aral ni Kristo, sa turo ni Kristo, sa aral ni Kristo, okay lang yun, my dear brothers and sisters. At naranasan na natin yung mga bagay na yan noong mga unang panahon. Pero tayo nananatiling mapagtiis alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo. Maring ang iba sa inyo alanganin sa mga naririnig ninyo sa akin. Pero ito pong inyong tatandaan, hindi ako nagtuturo ng hindi nakasulat sa Biblia. Sapagkat ako po'y natatakot sa Judgment Day na ako'y magdagdag at magbawas sa kung ano nakasulat sa banal na kasulatan. Mahigpit po ang aral ng ating Panginoon Jesucristo at yan po ang ating pinipilit na maisabuhay araw-araw. Kung paano mo ginagamit ang iyong kamay, ang mata, ang bibig, ang dila, ang iyong tenga, ang iyong puso, ang iyong isipan, ang iyong paa, ang iyong kamay, ang iyong buhok, ang iyong katawan, yan po ay may halaga sa Panginoong Jesus. At ang payo ng banal na kasulatan, gamitin natin ang mga bahaging ito ng ating katawan sa ikalulugod ng ating Panginoon Jesucristo at nakatitiyak tayo ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. God bless you. Glory and the lifter of my head.
Maraming salamat po, Panginoon. At muli na lang po namin natapos, Panginoon, ang aming tungkulin, Panginoon, sa pakikinig ng inyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat po, Lord, at naway tulungan niyo po kami, Panginoon, na may sa puso namin lahat ang aming narinig, Panginoon. May sa puso namin at may sa isip namin ang lahat, Panginoon. Ang lahat ng narinig namin na inyong mga banal na salita, Panginoon. Naway magpatuloy, Panginoon, ang aming pagtipon-tipon lahat, Panginoon, ng aking mga kapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. At makaakay pa kami, Panginoon, namang mas marami, Panginoon, na makikinig ng inyong mga banal na salita, Lord. Lalong-lalo na, Lord, sa aming mga pamilya, Panginoon, naway magkaisa kami lahat, Panginoon, na makikinig ng inyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Lord, sa buong isang linggo na ito ngayon, Panginoon, at naway palagi mong bigyan, Panginoon, ng lakas ng pangangatawan si Brother Albert, Panginoon, upang mas marami pa siyang maibahagi sa amin, Panginoon, na inyong mga banal na salita, Lord. Sampu ng lahat ng aking mga kapatid dito sa gawain ito, Panginoon, na may mga lahat sila na may mga share, Panginoon, sa inyong mga banal na salita, Panginoon. Naway lagi niyo kaming bigyan, Panginoon, ng lakas ng pangangatawan, Panginoon. At maraming salamat din po, Lord, sa lahat ng mga biyaya na aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko po sa inyo ang
lahat ng aming mga pamilya, Panginoon, saan man silang dako sa mundo, Panginoon, lalong-lalo na, Lord, ang mga pamilya namin sa Pilipinas, Panginoon, naway gabayan at proteksyonan niyo sila lagi, Panginoon, ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon, pati na po sa amin dito, Panginoon, na nandito sa UK, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng may mga karamdaman sa oras na ito, Panginoon, naway pagalingin niyo po sila, Panginoon, ng inyong makapangyarihang mga kamay, Lord. Pati na po, Lord, itinataas ko po sa inyo ang lahat ng mga taong mga nagugutom, Panginoon. Lagi niyo po silang proteksyonan, Panginoon, at nang maibsan po ang kanilang mga gutom, Lord. Pati na po, Lord, ang lahat ng mga taong nasalanta ng mga kalamidad, Panginoon, sa mga gira, mga sunog, Panginoon, mga lindol, baha. Kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Panginoon. Naway maibsan ang kanilang mga nararamdaman na pighati, Panginoon, sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming bayang Pilipinas, Panginoon. Naway magkaisa ang lahat ng mga namumuno, Panginoon. At sa lahat, sa darating na election, Lord, naway maging mapayapa, Panginoon. Naway maging maayos ang pagganap na sa eleksyon, Panginoon, na darating, Lord. Maraming salamat po, Lord, at naway hanggang sa linggong darating, Panginoon, naway pag-isahin mo po kaming lahat, Panginoon, upang makinig na naman ang inyong mga banal na salita, Panginoon, at maibahagi rin namin, Panginoon, sa mga hindi pa nakakaalam, Panginoon, naway mabahagian rin po namin sila ng inyong mga banal na salita, Panginoon, at mayaya namin sila na makinig ng inyong dito sa aming gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Naway gabayan niyo kami lagi, Panginoon, sa buong isang linggo naman, Panginoon, ng aming paghahanap buhay, Panginoon. Ilayin niyo po kami sa mga kapahamakan, Lord. Naway lagi niyo kaming pangunahan, Panginoon, sa lahat ng aming mga desisyon, Panginoon. Makapaghanap buhay kami ng maayos, Lord, para po makatulong din kami sa aming mga kapwa na nangangailangan, Panginoon, lalong-lalo na sa aming mga pamilya, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa walang sawang mga biyaya na aming natatanggap, Panginoon, at sa inyong walang sawang pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga dumalo ngayong araw na ito sa nakinig ng kanyang mga banal na salita. At nawa ay pagpalain tayong lahat sa araw na ito sa ating mga napakinggan. Maraming salamat po. God bless us all.